Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan nagawang makabalik ni Occult Kun sa pagiging tao gamit ang kapangyarihan ni Momo. Napagdesisyonan din ng dalawa na magtulungan upang talunin ang matandang babae at tanggalin ang sumpang iniligay nito kay Occult Kun. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden at ito ay ang chapter 2. Nagsimula ang chapter kung saan ayaw paniwalaan ni Momo si Occult Kun sa kanyang sinabing pangalan na Ken Takakura. Naguguluhan naman si Occult Kun kung bakit ayaw niyang maniwala sa kanya, at sinabihan din niya si Momo na maniwala ka man o hindi, ang tunay na pangalan ko ay Ken Takakura. Napasigaw naman si Momo dahil ayaw niyang marinig ang pangalan ni Occult Kun, at tinakpan din niya ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay. Nang dahil sa pagkawala sa focus ni Momo, ay unti-unting lumilitaw ang sumpa ni Occult Kun hanggang sa nakapagsalita ang Turbo Granny, na hayaan mo akong isubo ang bagay mo. Mabilis na kumilos si Momo upang pigilan ang matanda na napagtagumpayan naman niya. Habang nakahandusay si Occult Kun, sinabi ni Momo na hayaan mong maglatag ako ng ilang mga tuntunin. Ang pangalan mo ay bawal banggitin. Sumang-ayon naman si Occult Kun, habang sinabi pa ni Momo na dahil gusto mo ang pangalan mong Occult Kun, ay tatawagan na lang kitang Ocaron. Gamitin mo ang iba mong pangalan at yari ka. Sinaad ni Ocaron na pero yung ibang pangalan ay pangalan ko rin. Sige na nga, wala rin naman akong magagawa. Sinambit ni Momo na iba ang sinasabi ng itsura mo, Ocaron, habang sinabi ni Ocaron na hindi ko naman kontrolado ang itsura ko. Sinaad ni Momo na patingin nga ng mukha mo saglit. Mukhang nagugustuhan mo, Ocaron. Bigla namang napautot si Ocaron habang sinabi ni Momo na Kadiri. Paano mo nagawang umutot sa harap ko? Ang sama mo. Sinabi ni Ocaron na kasi pinipressure mo ako, ayasesan. Hindi naman namalaya ng dalawa na mag-uumaga na pala at napagtanto nila na hindi na makakalabas si Turbo Granny. Tinanong ni Ocaron na kung sigurado ba siya dito, habang sinabi ni Momo na oo. Ang mga multo ay lumalabas lang sa gabi. Gusto mo bang manatili muna sa aking tinitirhan hanggang sa maggabi? Mas nakakatakot ka pa kaysa sa kahit anong multo ngayon. Nagtungo na ang dalawa sa tirahan ni Momo, at ito ay parang isang shrine. Sinabi ni Momo kay Ocaron na mag-ingat ka, medyo mahigpit ang lola ko sa mga lalaki. Halos napatay niya na ang ex ko noon. Sinambit naman ni Ocaron na teka, bakit ngayon mo ito sinasabi? Pumasok na si Ocaron sa tirahan ni na Momo, ngunit ang kanyang katawan ay biglang nasunog na ikinagulat ni Momo. Dali-dali namang tinulak ni Momo si Ocaron papunta sa ilog upang patayin ang apoy na sumusunog sa kanyang katawan. Napansin ni Momo na may charm ang nakalagay sa tabi ng kanilang gate, at napag-alaman nito na iyon ang dahilan kung bakit nangyari ito kay Ocaron. Sinabi ni Momo kay Ocaron na pasensya na, may barrier ang nakalagay dito, habang sinambit ni Ocaron na akala ko ay kamatayan ko na. Dali-dali namang inalis ni Momo ang charm na nakalagay sa papasok ng kanilang compound at sinabi niya kay Ocaron na ngayon ay subukan mo nang pumasok, habang tinanong ni Ocaron na sigurado ko bang safe na ito. Sinaad ni Momo na oo. Itatapon na lang kita sa ilog ulit kung masunog ka. Kinapa ni Ocaron ang daanan hanggang sa makapasok na ito. Tinanong ni Momo na kung may nararamdaman ba itong kakaiba, habang sinaad ni Ocaron na parang nanginginig ang buong katawan ko. Pinagtawanan naman ni Momo si Ocaron dahil sa kanyang buhok na parang buhok ng lola na kulot. Sinabi ni Ocaron na anong tinatawanan mo? Halos mamatay na ako kanina. Nang makapasok na ang dalawa sa bahay, ay agad na tinawag ni Momo ang kanyang lola, ngunit tila wala ito sa kanila. Umakyat sila sa itaas ng bahay, ngunit hindi muna pinapasok ni Momo si Ocaron dahil magbibihis muna siya. Nang dahil dito ay lumitaw muli ang sumpa ng matandang babae kay Ocaron at mabilis niyang ipinaalam ito kay Momo. Sinambit ni Momo habang nagbibihis ito na sandali. Huwag basta-basta buksan ang pinto ng ganyan. Pinapasok na ni Momo si Ocaron, ngunit pinaharap niya ito sa pader at habang nagbibihis ito ay pinipigilan niya ang sumpa. Hinagisa ni Momo ng damit si Ocaron at sinabi na isuot mo yan, Ocaron. Mga pambabae yan, pero okay na yan. Nagpasalamat si Ocaron sa binigay ni Momo habang tinanong ni Momo na ang kanyang bagay ba ay wala na. Sinaad ni Momo na ano.
Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi na malaya ni Okaro na napatingin na siya kay Momo at sinabi, na pasensya na, hindi ako tumitingin. Sinambit ni Momo, na hay nako, okay na. Dito ka nga, hayaan mo kung tignan yan. Sinasabi ng Turbo Granny na nasa kanya ang saging mo, kaya ikaw ay sinumpa. Nagulat naman si Okaron sa sinabi ni Momo, kaya tinignan niya kung nasa kanya pa din ang saging niya. Napasigaw ng malakas si Okaron, at sinabi na wala ang kanyang saging. Sinaad naman ni Momo, na nagbibiro ka ba? Anong nangyari, patingin nga ako. Sinabi ni Okaron, na parang akala mo naman ipapakita ko sa'yo. Sira ulo ka ba, habang sinambit ni Momo, na ayos lang kung wala ka naman, di ba? Sinaad ni Okaron na hindi mahalaga kung meron ako o wala, habang sinabi ni Momo na grabe, ang kuripot mo naman. Sinambit ni Okaron na sobrang bad trip ito. Anong gagawin ko ngayon? Sinabi ni Momo na huwag mong sabihing parang kasalanan ko ito, habang sinaad ni Okaron na ikaw ang nagmungkahi ng contest na ito. Sinambit naman ni Momo na ayaw ko talagang makinig sa lahat ng usapan mo tungkol sa mga kababalaghan mula sa simula. Sinabi ni Okaron na ikaw ang lumapit sa akin na parang gusto mong makipag-away. Hindi ko gustong palampasin ang pagkakataon, lagi kong gustong magkaroon ng mga kaibigan kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito, kaya't sobrang sabik akong makipag-usap sa iyo. Pero tulad ng naisip ko, parang magkaibang mundo tayo, ang isang tulad ko ay hindi dapat lumapit sa iyo, pasensya na sa pagdawat sa iyo sa lahat ng ito, kapag tapos na ang lahat, maaari kang bumalik sa hindi pagpansin sa aking muli. Sinabi ni Momo, na ang bahagi ng ugali mong yan talaga ang nagpapainis sa akin, nag-a-assume ka tungkol sa mga tao at sinasarado mo ang sarili mo sa kanila, ang dahilan kung bakit wala kang kaibigan ay dahil tinutulak mo sila palayo. Huwag mong sabihin na dapat kitang baliwalain, pag-usapan na lang natin ang mga misteryosong bagay tulad ng dati. Naluluha naman si Okaron sa mga narinig niya kay Momo, habang sinaad ni Momo na magsalita ka naman. Huwag kang masyadong seryoso. Bigla namang sinabihan ni Okaron si Momo na malandi daw siya, na ikinagalit ni Momo at sinakal niya ito. Sinabi ni Momo sa kanya, na ano ang sinabi mo, sira ulo ka, habang sinaad ni Okaron, na wala kang delikadesa, Aya-san. Tinutokso mo ang mga kahinaan ng tao. Sinambit ni Momo, na anong ibig sabihin mo sa delikadesa. Bigla namang napatigil ang dalawa sa pag-aaway dahil tumunog ang doorbell ng kanilang bahay, at sinabi ni Okaron, na sa palagay mo ba na ang iyong lola ay nandito? Pinatahimik naman ni Momo sa pagsasalita si Okaron at sinambit, na hindi ko pa naririnig na tumunog ang doorbell na iyon kailanman. Sinaad ni Okaron, na anong gusto mong ipahiwatig, habang sinabi ni Momo, na sinabihan ako ng lola ko dati, na mayroon kaming dalawang doorbell. Ang isa ay para sa mga tao, habang ang isa ay para sa mga evil spirits. Dahan-dahan na kumikilos ang dalawa upang lumayo sa pinto. Sinabi ni Momo, na nakakainis. Inalis ko kasi yung charm, habang sinabi ni Okaron, na talagang mayroong something sa labas. Anong gagawin natin ngayon? Sinaad ni Momo, na dapat nating ibalik ang charm, kung saan dapat ito nakalagay, kung may masama na espiritu dyan, masusunog siya tulad mo. Tinanong ni Okaron, na kung susunugin mo din ba ako, habang sinabi ni Momo, na mas mabuti na umalis ka sa lugar na to. Sinambit ni Okaron, na sige, hintayin mo muna akong makaalis bago mo ilagay ang charm, kung ganon. Matagumpay na nakalabas ang dalawa ng bahay, ngunit nang tignan nila ang pinto kung nasaan ang doorbell ay walang tao. Pilit na hinahanap ng dalawa kung saan nagpunta ang nagpatunog ng doorbell, ngunit hindi nila ito mahanap. Hindi na naghanap ang dalawa, at napagdesisyonan na lang nilang umalis dito. Bigla namang napahinto si Okaron dahil may pader ang nakaharang sa kanilang dadaanan na ikinangamba ng dalawa. Nagdugo naman ang ilong ni Momo, napaluhod din ito at ang kanyang paningin ay lumalabo. Tinawag ni Okaron si Momo upang humingi ito ng tulong dahil ang kanyang ilong ay labis na nagdudugo, at habang tinutulungan ni Momo si Okaron, ay may napansin itong itim na usok. Napag-isip ni Momo na ang itim na usok ang dahilan ng nangyayari sa kanila, at nag-iisip ito kung ano ang dapat nilang gawin dahil kapag nagpatuloy ito ay malalagay sila sa panganib. Ang naisip na plano ni Momo ay pumunta sa archway at ilagay ang charm. Pinigilan naman ni Okaron si Momo at sinabi na nakatago ang archway sa pader. Kung nandyan lang ito, hindi ako makakalabas.
May bigla namang impact ang nangyari sa kanilang harapan, at sa isang iglap ay lumitaw ang napakalaking espiritu sa kanilang harapan. Sinabi ng espiritu sa kanila, na natagpuan ko din kayo. Kayo ay masasamang tao, dahil sinira nyo ang aming pangako. Ibigay nyo ang mga ari nyo. Itinaas ng espiritu ang kanyang isang paa, at binagsak ito kung nasaan sina Momo at Ocaron, na para bang umatake ang isang sumo wrestler. Naiwasan naman ng dalawa ang pag-atake, at tumakbo sila papalayo sa kalaban. Sinabi ni Momo, na gaga. Ano ba yang espiritu? Sa kabila nito, may isa ka pang ari na dala, habang sinambit ni Ocaron, na syempre wala na. Ang nilalang na iyon ay isang alien. Wala nang duda sa mga palikpik na mayroon siya. Ito na ang Floodwoods Monster. Habang nagtatago ang dalawa, sinabi ni Ocaron, na ito ay inilarawan bilang isang alien na mga 10 talampakan ang taas. Una itong nakita sa bayan ng Floodwoods sa Amerika at sa Japan, nakita ito sa Yamanashi Prefecture. Sinambit ni Momo, na paano naman ang doorbell. Ang ibig mo bang sabihin na ang alien ay kaya ding madetect ng spirit devices? Sinaad ni Ocaron, na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong madalas makakita ng psychic phenomena, ay madalas ding nakakaranas ng sightings ng mga UFO. Sa madaling salita, maaaring may mga katangian na magkapareho ang mga alien at multo. Sinabi ni Momo, na kung ganun ba ay kasama siya ng mga alien mula kahapon. Grabe, matityaga sila. Kailangan nating magmadali at harapin siya, kundi mamamatay tayo sa usok. Pero kung pinipigilan ko ang sumpa mo Ocaron, hindi ko magagamit ang mga psychic powers ko. Sinambit ni Ocaron, na lalabanan ko siya. Pakawalan mo ang sumpa. Sinaad ni Momo, na anong nangyayari sa'yo, habang sinabi ni Ocaron, na hindi ako natatakot sa mga alien. Sa tingin mo ba kaya mong pigilan ang sumpa sa utak ko, at bitawan ito sa natitirang bahagi ng katawan ko? Bigla namang nasira ang bahay na pinagtataguan nilang dalawa, at ang may gawa nito ay ang kanilang kalaban na alien. Mabilis namang tumakbo ang dalawa upang magtago ulit, habang sinasabi ni Momo na mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi ko pa rin tuluyang nagagamit ng maayos ang mga kapangyarihan ko. Sinambit naman ni Ocaron, na maliit ang tsansa, pero baka magawa mong kontrolin ang mga kapangyarihan ni Turbo Granny kung suswertehin ka. Matagumpay namang nakapagtago ang dalawa, habang sinabi ni Momo, na pero hindi ako sigurado kung kaya ko. Sinubukan na ni Momo na gawin ang gustong mangyari ni Ocaron, at unti-unti nang nagbabago ang kanyang itsura. Bigla namang lumitaw ang kanilang kalaban at naglunsad muli ng kaparehong atake, habang sinabi niya na ibigay niyo na sa akin ang inyong mga ari. Sinabihan ni Ocaron si Momo na bilasan na niyang gawin ito, at bago pa tumama ang atake sa kanila, ay natapos na ni Momo na may apply ang kanyang kakayahan, at nagawa din nilang maiwasan ang papadating na atake ng kanilang kalaban. Napahanga si Momo sa nakita niya kay Ocaron, habang sinabi ni Ocaron, na sobrang wild nito, umaapaw ang kapangyarihan ko. Pero sobrang depressed ako. Sinaad ni Momo, na nagbago ng 180 degrees ang kanyang personalidad. Bigla namang nagbago ang boses ni Ocaron at sinabi, na malinaw ang isip ko sa lahat, pero ang kaluluwa ko ay nawasak. Sinambit ni Momo, na anong nangyayari sa paraan ng pagsasalita mo, habang sinabi ni Ocaron, na oops, pasensya na, awkward kasi ako, alam mo na. Inaway naman ni Momo si Ocaron at sinabi, na sinabi ko sa'yo na huwag mong sabihin yan. Sinambit ni Ocaron, na grabe, sana maglaho na lang ako o mawala, at tigilan ang pagsasalita ng ganyan. Nakakainis talaga. Haharapin na ni Ocaron ang kanilang kalaban, habang sinabi niya kay Momo, na sige, babalik ako, pero hindi ako sigurado kung makakatulong ako. Bigla namang nabahala si Momo dahil may papadating na atake kay Ocaron. Ang dalawang kamay ng alien ay pinangipit niya kay Ocaron, ngunit sa isang iglap ay naputol ang kanyang mga daliri sa isang kamay niya. Matapos ito ay sinabi ni Ocaron, na nakakainis, ang aking katawan ay kusang kumikilos. Ganito pala ang kapangyarihan ni Turbo Granny. Napagod ako sa ginawa niya. Kagat-kagat ni Ocaron ang isa sa mga daliring naputol niya sa alien, habang manghang-mangha si Momo at sinabi, na napakabilis niya, kailan niya ginawa yun. Maaaring may tsansa kaming manalo. Bigla namang nagsuka si Ocaron, na ikinabahala ni Momo, at tinanong nito na kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagpakawala naman ng suntok ang alien kay Ocaron, at bumunggo ito sa bahay na sinira ng alien kanina.
Mabilis na kumilos si Momo at ginamit ang kanyang psychic power upang dalhin si Okaron sa kanyang tabi. Hindi na malaya ng kanilang kalaban na lumipad si Okaron sa gitna ng kanyang dalawang paa at bumalik na din siya sa pagiging tao, habang tinanong ni Momo sa kanya na kung okay lamang ito. Humingi ng tawad si Okaron kay Momo at sinabi na hindi makasabay ang katawan ko sa lakas ng sumpa. Parang magiging pira-piraso na ako, hindi naman dapat gumalaw ng ganoon kabilas ang mga tao. Pero ang tanging pinsala na nagawa ko sa kanya ay 5 daliri lang, paano natin siya matatalo sa ganitong paraan? Sinambit ni Momo na wala akong ideya, at huwag kang magalit sa akin. Kung alam ko kung paano siya talunin, hindi sana ako nahihirapan ng ganito. May bigla namang naisip si Momo at sinabi niya kay Okaron na sandali, parang sumo wrestler siya, tama. Kung mapapabagsak natin ang kamay niya sa lupa, mananalo tayo, di ba? Sa isang sumo wrestler match, kapag dumikit ang anumang bahagi ng katawan ng sumo wrestler puwera ang mga talampakan nito ay talo na sila. Sinabi ni Okaron na Aya-san, isa kang henyo, habang sinaad ni Momo na alam ko, salamat. Sinambit ni Okaron na isa na lang ang natitirang pagkakataon ko, habang sinabihan siya ni Momo na puntiryahin niya ang mga hita ng kanilang kalaban. Bumalik na sa pagiging Turbo Granny si Okaron at sinabi na hindi ako nasa tamang mood pero pababagsakin ko siya gamit ang mga kapangyarihan ko. Nag-umpisa ng kumilos ang dalawa habang sinasabi ni Momo kay Okaron na kailangan kong mapalapit sa kanya kaya kailangan ko ang iyong tulong para magawa ito. Gumawa naman ng pag-atake ang kanilang kalaban gamit ang kanyang paa at sinabi na ibigay niyo ang inyong mga ari. Naiwasan ng dalawa ang papalapit na atake, habang biglang kumilos ng napakabilis si Okaron, at sa isang iglap ay nasira niya ang isa sa mga paa ng sumo wrestler. Matapos batasan ni Okaron ang binti ng kanilang kalaban, ay umabot na sa limitasyon ang kanyang katawan, habang hinarap naman ni Momo ang kanyang mga kamay sa dalawa at sinabi, napipigilan ko ang sumpa ni Okaron gamit ang isa kong kamay, at pagkatapos ay pababagsakin ko ang malaking alien gamit ang aking kakayahan. Si Okaron at ang kalaban nila ay sabay na bumagsak sa lupa, at ang isa sa kamay ng kanilang kalaban ay nasira. Labis namang natuwa si Momo sa kanyang nagawa, habang sinabi ni Okaron na saktong-sakto sa plano. Bigla namang may lumabas na isang paa sa likod ng sumo wrestler, at pinigilan ang pagbagsak nito na labis na ikinagulat ni Momo. Sinabihan ni Okaron si Momo na tumakbo na, ngunit hindi na ito nakakilos dahil nahawakan siya ng kanilang kalaban. Ibinaon ng alien si Momo sa pader ng archway na ikinangamba ni Okaron. Si Momo ay dumikit sa pader, habang si Okaron ay unti-unting nagbabago ang kanyang itsura dahil sa pagkawala ng kapangyarihan ni Momo. Bigla naman nagulat si Okaron dahil bumalik ulit siya sa pagiging tao, at ang dahilan nito ay si Momo. Sinabi ni Momo, na Diyos ko, kailangan kong gawin ang lahat ng mag-isa, ikaw na sumo alien, ang kamay mo ay tumama sa lupa, ikaw na pilyong gago. Kinausap naman ni Okaron si Momo na Aya-san. Pakawalan mo ang sumpa. Wala na akong pake kung ano man ang mangyari sa aking katawan. Sinabi ni Momo na hindi, tatalunan ko siya. Umupo ka na lang dyan at manood, Okaron. Hindi ko papayagang makalusot ang gago na ito. Sinaad ni Okaron na anong pinagsasabi mo, habang sinabi ni Momo na talagang inis na ako sayo, maliit na berdeng gago. Bigla namang pinagsusuntok ng sumo alien si Momo ng sunod-sunod na labis na ikinabahala ni Okaron, habang sinabi ni Momo na hindi yan gagana sa akin. Sinabi ni Okaron na pakiusap, pakawalan mo ang aking sumpa, sige na Aya-san. Kung magpapatuloy ito ay mamamatay ka. Si Momo ay nakaupo habang ang kanyang dalawang kamay ay nanatiling nakataas at sinabi na hindi. Okay lamang ako, sapat na ito, ibig sabihin, nasa labas na tayo ng archway. Biglang lumipad si Okaron habang sinubukan ng alien na pigilan ito, ngunit hindi niya siya naabot. Ginamit ni Momo ang kanyang psychic power upang dalhin si Okaron sa kanyang tabi, at mabilis na inilagay ang charm sa archway. Ang kanilang kalaban ay unti-unting nasusunog hanggang sa maging abo na lang ito. Tuluyan nang naglaho ang sumo alien, at ang pader na humaharang sa archway ay naglaho na din. Sinabi ni Momo na bumalik na tayo sa dati, at nasa ligtas na sitwasyon na din tayo. Ginising ni Momo si Okaron at sinabi na akala ko ay mamamatay na tayo habang humiga ito.
Bigla namang lumitaw ang sumpa ni Okaron, at mabilis namang ipinaalam ito ni Okaron kay Ayase. Matapos maibalik ni Momo si Okaron ay sinabi nito, na Diyos ko, grabe, tigilan mo na akong istorbohin, hindi ba ako pwedeng maglaan ng ilang segundo para maunawaan ang lahat? Sinambit ni Okaron na hindi ko ito maiiwasan, okay, habang sinaad ni Momo na binago mo ba ang iyong hairstyle? Sinabi ni Okaron na hindi, habang sinaad ni Momo na ang ganda ng hitsura mo. Mas nagustuhan ko ang hairstyle na kulot na parang lola. Sinaad ni Okaron na tigilan mo na ang pang-aasar sa akin, habang bigla namang nakaramdam ng pagkahilo si Momo hanggang sa bumagsak na ito. Nang dahil sa kawalan ng malay ni Momo, ay nawala din ang kanyang kapangyarihan, na naging dahilan upang bumalik si Okaron sa pagiging Turbo Granny. Dito na natatapos ang Chapter 2 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!